Okay guys, for today's video, malapit na yung Pasko and I think we're all gearing up na sa pagdating ng Pasko. Ano ba yung mga kailangan natin dyan? Siyempre, mga panghanda, mga pangregalo. Usually, or yung traditional way natin ng paghanap ng regalo is pupunta talaga tayo sa mga mall o sa mga tiyanggian, yan, doon tayo mamimili ng mga regalo natin. Kasi di ba, itong Christmas yung isa sa nilulook forward nating okasyon sa loob ng taon. Now, na pinaghahandaan natin ang pagdating ng Pasko, syempre yung mga regalo, usually, kapag wala tayong oras, napaka-convenient ng mga online shopping. So, for today's video, titingnan natin kung paano ba tayo makakatipid in terms of paggamit ng SPayLater sa pagsa-shopping natin, either sa paggamit natin ng SPayLater sa Shopee or yung pagko-convert natin ng SPayLater na maging cash. So, yan ang pag-usapan natin. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, Christmas season na, advance, Merry Christmas to everyone and alam ko naghahanda na tayong lahat. And yun nga, kahit ako guys, medyo marami rin akong ganap mga trabaho, commitments, and yung pagbili ng mga regalo para sa mga pamangkin yan, sa mga inaanak, medyo nagigipit ako sa oras. And guys, lalabas kayo sa kalsada ngayon, dito sa Metro Manila, sobrang traffic. Kahit anong oras may traffic. Ewan ko, wala na talaga pinipiling oras ang traffic. Kaya sabi ko, yung ibang hindi ko mga nabiling gamit, gagamitin ko na lang si Shopee. And guys, sa Shopee kasi, may SPayLater ako. And luckily, sa SPayLater ko, isang buwan na lang yung natitira. Tapos ko na lahat bayaran yung mga inutang ko for the past year. Pero utang yan, di ba? E di mas malaki ang cost kapag binayaran mo yung item versus ika-cash mo na lalabas ka. Kung yung traditional way ang gagawin natin. Traditional way, ibig sabihin, wala tayong pakialam sa promo, sa mga shipping. Basta bibili natin yung gamit ng SPayLater, tapos doon nga siya mahal. At medyo hindi ko advisable yung ganun. Pero, for today's video, sabi ko nga, ito yung mga tips ko sa inyo para mas makatipid kayo sa paggamit nyo ng SPayLater. So, pakita ko muna sa inyo. So, kung makikita nyo, may SPayLater ako, nasa 76.9K yung aking available na credit. Though, meron tong promotional increase, yung from time to time nag-i-increase siya, pero nag-expire. So, pag clinic natin yung SPayLater ko, close natin yan, makikita nyo, wow, 96, tapos ang total credit ko ay 105,000. Well, kung titingnan natin to, click nyo to, meron akong permanent credit limit na 75,000. Then, na-increasean ako ng temporary na mag-expire ng December 31 na additional 10,000. And SPayLater extra credit na mag-expire na itong December 20. So, that's additional 20,000. Kaya nag-arrive ng 96,000. Kaya ako ni-refresh yung SPayLater extra kasi nisip ko kung saan ako mas makakatipid kung bibili ako ng gadget sa switch.com.ph, Apple Store siya. Tinitingnan ko kung ano yung deal na meron, kung mas mura ba kung gagamitin ko yung SPayLater, tapos mag-i-interest ako, o yung tinatawag nilang mga 0% sa mga credit card. Hindi naman talaga 0%, pero yun, kaya ako siya ni-refresh. Kaya umabot ng 96,000 yung available credit limit. And then, meron akong last bill na 8,188 na due on January 5 pa naman. Okay, so, given na meron ako nito at gagamit ako pambili ng mga pangregalo, ano yung mga ways or tips ko sa inyo para mas makatipid kayo na pwedeng wala kayong bayarang interest? Siyempre, unang-una sa lahat, i-avail nyo yung promotion ni Shopee about 0% interest. Guys, itong 0% interest ni Shopee sa SPayLater ay pwedeng up to 3 months. 0% up to 3 months. Ang babayaran mo na lang dyan ay processing fee na based sa video natin na ito, nag-range siya ng 0 to 2%. Pero in my case, hindi naman ganun kalakihan. So, carry na rin sa akin gumamit ng SPayLater. Yan 0% interest na yan, guys. As in 0. Yung total amount na i-order mo kay Shopee divided by the number of months, 3 months,
kahit nga guys yung 1 month lang okay na sa akin eh. Kasi ang ginagawa ko nga, calculated ko yung mga budget ko. So, instead na gumamit ako ng cash, gumagamit ako ng credit. Credit card, yan. Or eto, SPay later. At least, napapataas ko pa ang aking credit rating or credit history or credit score with the card or the company na nagpa-finance sa akin. So, in this case, CC Money. Yun nga, may cash naman ako na ipambabayad talaga, pero pwede naman na i-0% ko na lang. So at least, it's either bayaran ko siya after 1 month pag lumabas yung bill, or pwede ko rin i-avail yung 0%. Guys, itong December, marami silang promotion. So halos laging nandyan yung 0% interest ni SPay Later. So yun yung pinaka-maganda, pinaka-unang-una sa lahat para mas makatipid kayo. So apart from that, the 0%, meron din naman mga discount vouchers kapag gumamit ka ng SPay Later. Silipin natin yan kung meron akong available ngayon na discount voucher. So check tayo netong 3D printer na tinitingnan ko, which is, ayan, guys, meron akong 15% off pero cap at 1.5k. Tingnan nyo guys, up to December 31. So pag click ko yan, click OK. Ang total payment ko na lang daw ay 31,502 because of the 1,500 na discount. Pag clinic ko pa itong SPay Later and pinili ko 1 month, yan, meron pa siyang discount. May additional discount pa siya, payment discount of 1,000 pesos. So, from the original price na 32,995 or let's say 33,000, naging 30,502. So, naka-discount ako ng 2,500. Pero, guys, ngayon lang tong 10% off. Pero, ang gusto kong i-point out talaga dito is itong discount voucher na 1.5k. Hindi ka na nag-interest na discountan ka pa. So, di ba? Mas nakamura ka. And believe me guys, itong merchant na to, pinuntahan ko yung office nila, bumili nga ako nung printer which is, ayun o, yan yung printer. Yan. So, bumili ako noon sa office nila, pinuntahan ko kasi ayoko ng online purchase dahil hindi ko pa kilala yung merchant. And during this time sa Shopee, malaki yung amount nun. So, ang ginawa ko, pinuntahan ko na lang sa office nila. Then, doon ko na lang siya binayaran. Pero ngayon na medyo trusted ko na yung company na yan, well, okay na akong order dito sa Shopee. Thus, sabi ko nga, parehas lang yung price kapag doon ka bumili versus dito sa Shopee. As in, parehas na parehas lang. Mas makakamura ka pa talaga dahil meron kang mga discount vouchers. Next tip ko sa inyo para makatipid kayo sa paggamit nyo ng SPay Later, syempre, gumamit kayo ng mga delivery vouchers. Dapat naman talaga. Kung makikita natin, ito, merong yung mga shipping discount, vouchers, yan, up to 200 pesos. As in, kailangan yung abangan para madedakan pa yung total payment nyo. Last but not the least, which is, kung ayaw nyo naman gumamit ng SPay Later sa Shopee dahil wala dun yung item nyo, pwede naman din natin gamitin yung SPay Later sa labas using face-to-face or offline merchants. Ito naman, napaka-limited ang mga vouchers na meron dito. Usually dati, kapag gumagamit ka ng offline merchants, makaka-receive ka ng 200 coins. But now, wala na yun. Pero guys, yun nga, kung gagamit kayo niyan, possible na during this time wala, pero later on, magkaroon ulit. In terms of paggamit ng SPay Later sa offline merchant, so para sa akin guys, mas may flexibility if you convert your SPay Later na maging cash. Instead na gamitin nyo yung si SPay Later, i-scan nyo. Kasi medyo limited yung merchants na pwede yung paggamitan ng SPay Later. However, meron din naman dyan yung mga QRPH na merchants lang na pwede mong i-scan. Paano kung walang QRPH yung pupuntahan mo? Paano kung sa Tiangge? Doon na lalabas yung SPay Later na i-convert mo sa cash. Sa tingin ko, meron tayo sa tingin kong at least dalawa na working pa naman. Trinay ko, working siya. Converting yung SPay Later na maging cash using the Maya Business and using the own bank merchant QR. So, meron akong mga videos niyan, which is ito yan, at saka yan yung thumbnail. Check nyo na lang yan. Guys, working pa siya. Trinay ko. Magkakaroon na lang din ako ng separate video kung paano ulit gagawin yan para mapakita ko sa inyo na gumagana pa siya. Ayan, so sana nagkaroon kayo ng idea kung paano kayo makakatipid this Christmas season gamit ang SPay Later ni C-Money by Shopee. So, for our question of the day, during this Christmas season, niisip natin yung mga reregaluhan natin, mga anak natin, asawa natin, magulang natin, etc. Pero, have you considered also rewarding yourself or giving a gift to yourself? O mas priority talaga natin yung mga mahal natin sa buhay versus yung sarili natin? Sagutan nyo yan sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at John Felvier Pinon. Sabi niya, Idol, pa-shoutout.
at John Fel Vir Pinon. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!